ang programang Manibela ng Masa on the go. Pumipilit, umarangkada, bumubusina para sa mga pangunahing isyu at sariwang mga kaganapan araw-araw. Manibela ng Masa, may puso, may damdamin, may opinyon, at may pagmamahal para sa kinabukasan ng inang bayan. Manibela ng Masa, naririnig, napapakinggan ng sambayanan mula sa himpilan ng Parañaque Net Radio Worldwide. Hosted by Gaspar Latam. Ayan, okay. So, magandang gabi. At ngayon po ay Martes, February 5, Mr. Chairman? February 4. Talaga naman, nagmamadali tayo. At tayo naman po ay magkakaroon lang po ng programa ngayong gabi. At ang oras po natin ay ganap ng alas 9:05 ng gabi. Talaga naman pag tayo at wag po kayo mag-alala, tuloy-tuloy lang po tayo. Akala ko yung net radio ilagay natin dyan. Net radio ba yun? Ayan. At doon po sa atin mga kaibigan, pasensyahan nyo na po dahil tayo po ay alas 9 nagsimula. Dahil yung pong ating operator ay tila ang labas po is alas 8 na, alas 8:10, 8:30 na ng gabi nalabas, galing po sa school, kaya tayo ay nag-a-adjust ng konti. At doon po sa ating mga kaibigan, dito po sa lungsod ng Parañaque, tayo po ay kanina ay pumunta po tayo sa celebration po noong ng yung pong sa usapin ng commemoration ng 80th celebration anniversary ng Parañaque City. So dyan po tayo ginanap po ito, dyan po sa lugar ng Dr. Santos Avenue, San Dionisio, Parañaque City. Ay, ito basahin po natin Ito Liberation Anniversary ng Parañaque, ginugunita. Isinagawa ng lokal na pamahalaan lungsod ng Parañaque ngayong araw ng Martes ang pagunita ng ika-80 anniversary ng Liberation of Parañaque sa Parañaque Veterans Memorial Monument sa Barangay San Dionisio. Para naman ang Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares na siyang nag-alay ng bulaklak upang alalahanin ang katapangan at mahalagang contribution ng mga bayani na magiting na nakipaglaban para sa kalayaan ng Parañaque City at ng bansa noong panahon ng pananakop ng mga Hapon. Kasama ring dumalo sa makasaysayang kaganapan na ito sina 16 Parañaque Veterans District President Reynaldo L. Bayet, Vice Mayor
Juan Villapuerte, District 1 Congressman Edwin Olivares, District 2 Councilor Tenis Plana, Barangay San Dionisio, Kaptea, Punong Barangay Ibail Olivares at Barangay Don Bosco, Punong Barangay Mario L. Jimenez. Nakiisa rin sa pagunita sa araw na ito ang Sons and Daughters Association Incorporated na binubuo ng mga kamag-anak ng mga veterano, mga pinuno ng iba't ibang departamento ng pamalang lungsod at ng Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Ayan, kanina po yan, dyan po sa Monumento, Veteran Monuments. Talaga naman, so talagang ang ating pong mga anak ng veterano at actually dati, yung anak ng veterano dati 100 taon na yun parang pumupunta pa dyan. So kanina hindi na po natin napansin siguro yan kinuha na ng buong may kapal. So hindi po talaga maiiwasan At doon po sa atin mga kaibigan na nasa online ngayon, regards ko po kayo at tayo nga ay tila maghapon. Kanina po ay tayo ay ginisa dahil tayo po ay umatindang hearing diyan po sa RTC. Diyan po sa lungsod ng Parañaque dahil ito po ay may kinalaman doon po sa mga pasaway na hanggang ngayon ay tila sila po ay nai-involve pa rin sa ipinagbabawal na droga. So, bagamat medyo mahirap nagigisa tayo kapag tayo ay nagtitestify bilang isang media practitioner naman. At tayo naman po ay naniniwala na tayo ay tumutulong sa kanila. At inaasahan po natin na sana yung pong mga na-i-involve sa ipinagbabawal na droga, magkaroon pa sila ng panibagong pag-asa, panibagong buhay sa oras na sila po ay sabihin natin pinatawad ng binigyan ng pardon, o kaya sila po ay naakwit, o kung ano pa man mga kadahilanan at sila po ay muling makabalik sa komunidad. So sana hangad natin na magkaroon sila ng bagong buhay. Kasi sa usapin ng droga, lalong-lalo na po yung nakasuhan ng drug posing, ay matagal-tagal po ang sintensya. Kahit nga po yung mga user lang, ganun din. At mabuti na lang, nagkaroon po tayo ng batas doon po sa usapin ng plea bargaining. Kaya po yung iba nakakalabas kagad. Pero ang totoo niyan, di pa rin po maganda dahil halimbawa, inabot ka ng 1 taon, 2 taon, o 3 taon sa kulungan. Sayang ng panahon, sayang nung ginugugol. So yung ginugugol nyo sa loob ng kulungan, instead na nandun kayo sa sarili nyong pamilya, nandiyan kayo sa inyong mga magulang. Katulad po nung nakaraan, yung 2 nahuli, yung isa poser, yung isa user. At alam nyo ba kung ilang taon lang sila? 16 na taon lamang. Kawawang-kawawa, Sa ganyang murang edad, sila ay naliligaw na ng landas. Napakahirap pag ganyan ang inaabot ng isang lulong sa ipinagbabawal na droga. So yun po ay nabanggit lang natin kasi sabi ko na nga, hangga't maaari sa droga, lagi po kayong talo, wala po kayong mararating. Kaya hangga't maaari, kung hindi pa po kayo nabibiktima o kaya sabihin natin na kayo po ay nabiktima na, nasa inyo naman po ang buong pagbabago para kayo po ay hindi po tuluyang lamunin ng ipinagbabawal na droga. Yung po ay sinasabi po natin dahil mabigat po talaga. At kanina, kahabang ako po ay nanonood ng balita,
At ang inyong pong lingkod naman ay pumunta doon sa palengke, diyan po sa lugar ng Silverio. Pumunta tayo doon po sa lugar ng La Huerta, tinignan po natin yung mga presyohan ng bigas. At tayo po ay nagpapasalamat dahil siyempre nakita po natin dati nagkahirira yan 65, 64, 63, 60. Ngayon po ay pinakamatas nga po yung 58 na lang at may 50 po at sabi nga po ibababa na talaga ang presyo ng bigas. So tayo po ay nagpapasalamat naman sa ating Pangulo. Ang hindi lang po maganda dahil yung pong mga sabihin po natin yung mga negosyante ng bigas, yung mga traders ay tila inaano na naman nila, yung parang nililigaw na naman nila yung gobyerno, na sinasabi nga na malulugi daw ang gobyerno na 9 piso o kaya 12 pesos ang bawat kilo sa bigas. Kung ako lang po ang tatanungin ninyo, wala na kayong pakialam doon kung magpalugi ang gobyerno. Huwag nyo na pong pansinin kung malugi ang gobyerno. Dahil kung hindi gagawin po yan ng gobyerno, kayo naman po kasi may mga inutil naman na tumitinda ng bigas, ayaw nyong ibaba ang presyo. Naalala ko tuloy nung minsan ako nagtanong. Sabi ko, may 45 po ba kayo? 49. Sabi niya, hindi kami bumibili niyan. Sabi niya ng ganun, ayaw bili ng mga tao kapag ganyan ang hitsura ng bigas. Isip-isip ko lang, kung ano ang ibibinta mo sa 45 o 49, ganun din, hinahalo nyo lang naman sa 58 or 60 yung bintahan dahil may mga kababayan tayo na negosyante ng bigas, na yung mga durog, hinahalo doon sa hindi durog, para sila po ay kumita ng sobra-sobra. So, doon po sa ating mga kaibigan na nahihirapan, doon po sa 65, ay good news po dahil bumababa na po ang presyo ng bigas sa mga palengke. Palakpakan po natin. Di ba? Yung po ang maganda dyan. So, ayan. At doon po pala sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga kandidato, po sa senatorial, Senado, sa Kongreso, party list, gobernador, mayor, konsyal, ay talaga man sila po ay mainit na. Dahil siyempre, lahat naman ng mga nagkakandidato gusto nila manalo, kaya nagre-regudo na sila. Sana good luck po doon sa mga talagang gusto maglingkod sa bayan. Good luck dahil batid po natin na bagamat sa Kongreso, kita nyo na kung ano nangyayari. Halos ang gusto, investigation, sa ito po nga committee na ginagawa nila Dan Fernandez, nila Congressman Dan Fernandez. Wala na pong kasawa-sawa. Kaya po yung may mga sikat na vloggers, kasama po yung na-interview po natin dati rito na ito pong si Attorney Glenn Chong, na-interview na po natin dati yan, ay kasama po siya dun sa inimbitahan. At tila umabot sila ng 20 mahigit, at hindi sila hinisnab sila, hindi sila pinansin. Dahil nga siyempre, kapag sila po ay napunta na sa Kongreso, halos wala na silang wala nang parang akala nila yung karapatan ng isang tao o karapatan ng isang individual. Kasi nakita nyo po kahit mayor napunta dyan,
yung may mga sinabi talagang mga department heads, mga ano ng ating men in uniform, kapag napunta dyan, parang wala silang karapatan parang wala na silang karapatan na tawag nito, parang wala na silang karapatan na sumagot ng nasa puso. Gusto nila sumagot yung kung ano ang gusto nilang marinig, dapat yun ang isagot mo. Kaya hindi naman natakot. Ang gusto lang naman ng mga vloggers, yung mga media na kabaro natin, na kung may kaso nga, halimbawa, kung may kaso sila, di sa korte na mag-usap, wag nang doon sa Kongreso gigisahin. Dahil kapag nasa Kongreso na, teritoryo na po nila yun. Wala ka nang magagawa. Kapag hindi gusto ang sagot, contempt ka ngayon. Hindi ka na makakalabas sa bulwagan ng Kongreso. Dahil ikaw ay i-hold ka na naman doon hanggat daw hindi ka nagsasabi ng totoo. Kaya yung pong mga may freedom of speech, yung mga media practitioner, nabatid naman po natin kapag tayo may kalayaan po tayo na magbigay ng pamamahayag at may karapatan naman po tayo na magkaroon ng tinatawag na pre-opinion, pre-discussion naman yan, kung hindi mo gusto ang aking pangangatuwiran, di huwag mo nang pansinin. Di ba? Kasi kapag palibasa hindi mo gusto, hindi mo na palalabasin, ba? Talagang hindi po yan maganda. Parang bastusan lang ang labanan, ano? Parang bastusan lang ang nangyari dyan po sa Kongreso. Kaya po ang hamon natin, siyempre malapit na po ang eleksyon. March 12 yata, tila magsisimula na po yung salukal na campaign period naman. Sana yung investigation nyo, baka pwedeng itutok nyo na muna yun sa pangangampanya nyo. Para sa pagdating ng 2025, pagbubukas ng Kongreso sa July, baka sakaling nandiyan pa kayo, dahil kung hindi po kayo kumilos, dahil negative impact yung nararamdaman ng taong bayan sa kakaimbestigan nyo, na tila wala naman po talagang judgment yan sa Kongreso, kundi magpasiklab, magpasikat o ano pa man, yun po ay isa sa nagiging problema diyan po sa Kongreso. Sana kaya lang paano kaya baguhin ang ano na yan? Sa ligang bastas pa rin ang mangyayari niyan. Mr. Chairman, patalastas please. Sabi nila, baliwala lamang ang pagsinghot ng rugby. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drug-free world. Sabi nila, matutulungan daw ako ng rugby na mag-focus. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa pag-abuso sa Ritalin. Drugfreeworld.org. Sabi nila matutulungan ako ng acid na malimutan ng lahat ng problema ko. May hiwalay na universo sa bawat isa sa atin. Mapapatay mo siya, hindi ko siya papatayin. Realidad ang bilanggo ng isipan, at kapag namatay tayo, magbubukas ang mga black hole ng mga isipan natin. At magpapwersa tayo patungo sa walang hanggang kabaliwan. Sabi nila matutulungan ako ng LSD na makalimutan ng mga problema ko. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa LSD. Drug-free world.
Halos kalahati ng mga estudyante ay nakasubok na ng droga o alkohol pagdating sa kanilang ika-13 taong gulang. Maraming mga kabataan ang nagparty na sa mga bahay kung saan may alkohol, pot, cocaine, ecstasy o deresetang mga droga. Maraming bata ang nagsasabing madali para sa kanilang kumuha ng pot kung gusto nila. 7 sa 10 kabataan ang naalok na ng iligal na droga. Ang mga kabataang kinakausap ng mga magulang tungkol sa droga ay 42% mas malamang na hindi gumagamit ng droga. Ipaalam sa inyong mga anak ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org. Ayan, so yan po ay courtesy sa Drug Free World International. So, droga ay iwasan para magkaroon ng magandang kinabukasan. At asa na ba yung ating mga kaibigan dyan? Nasa na? At yung po ng ating mga kasama mula po sa Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6. Regards ko po kayo. At ang ating pong mainit na balita rin, yung pong sausapin ng yung mga paano kaya magkaroon ng solusyon yan, Kasi parang wala nang solusyon yung tungkol sa paghimasok ng mga barko ng China sa ating bansa. Kanina nabalita na naman na kahit sa Mindanao ay tila pumupunta na sila doon. Dati-rati dito lang po sa norte. Ngayon ay tila iniikot na po ang buong kapuluan ng Pilipinas. Kasi hindi pumapalag ang Pilipinas sa ginagawa ng China, kaya lang may magiging katapat din kayo niyan. Dahil sa kanilang ginagawa na yan, ibrinawin din. Kapag ganyan ang kanilang ginagawa, malamang maraming maiinis sa kanilang bansa kapag kahit gaano ka hina ng bansa naman kapag nagkaisa, pag nagtulungan. Aywan ko lang kung hindi kayo baka kayo ay matauhan. Di ba? Kasi hindi naman pwede na palibasa kayo ay malakas ang inyong armas, malakas ang inyong sandatahang pagkatapos ganyan na lang ang ginagawa ninyo, na pakiramdam ninyo, wala na kayong pakialam. Basta ang importante, sabi nga nila, siga na lang ang labanan. Kapag gusto nyo maging siga, kapag ganyan dito sa atin, sa Pilipinas, ang siga, di na masyado tumatagal, dahil siyempre, hindi na uso ngayon ang pasiga-siga. Kaya kung ayaw na makipag-usap kaya lang open pa naman dahil may mga ambassador pa naman tayo. May ambassador pa rito sa Pilipinas sa mga Chinese. Ang bansang China. Di ba? Kaya sana maging maayos na yan. At sana si Pangulong Marcos naman maayos ng inyong political party o kaya yung dahil mahirap yung puro kalaban na lang. Isipin mo, kalaban mo na yung China. Tapos kalaban mo pa yung mga kakampi mo dati sa politika. Nag-aaway-aaway na medyo mabigat na kung tutusin yan. Kaya hanggat maaari, sana Pangulong Marcos, 3 taon pa naman kayo manunungkulan. Mas maganda siguro na iwanan nyo po yung usaping sa unity. Wag na po yung sausapin ng AKAP lang at saka AYEX kasi tila nadidin po kayo niyan dahil gusto nyo magbigay ng ayuda. Hindi po yan masama, kaya lang sabi ko nga po, maaring ang iba dyan ay hindi talaga nabibigay sa tamang pagbibigyan dahil marami pong mga kabataan, mga bata pa na nasa kalsada, ibrinawin din. At pagdating naman ng gabi, makikita mo na sila nandoon pa rin po sa gilid ng kalsada at doon na po sila mismo natutulog. So in short, nagbibigay tayo ng pira doon sa malalakas, nagbibigay tayo doon sa mga kahit papaano may
may kita. Pero yung ating mga kababayan na talagang nasa kalsada na lang nagpapalipas ng gabi, o sabihin natin na talagang ganun ang buhay nila. Pero tila hindi naman nasasali doon sa usapin ng ayuda na yan. Ano? Paulit-ulit tayo, hindi tayo makamubon dyan. Ayan, so tuloy-tuloy na po tayo. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:29 ng gabi. Dito lamang po yan sa himpilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So yun po ang ating pinag-usapan, at sana yung pong sa ating gobyerno, sana mag-iwan ng pagkakaisa uli. Wag na po yung Quadcom, kasi may problema po kasi ang Quadcom, ano? Bawasan nyo ng investigasyon dahil nakakasawa na po yung Quadcom committee na yan, puro investigasyon. Imbes na gumawa kayo ng batas na mas maganda, puro sa investigasyon na titira, at yung pong mga ibang trabaho bilang mambabatas ay hindi na po gagampanan dahil sa investigasyon. Di ba, sana parang nakakasawa talagang eleksyon, ano? Sipin mo, katulad ng laban ni Duterte, ni Bongbong Marcos at Sara Duterte, grabe ang dinaan ng sakripisyo niya. Grabe ang pagod ng mga supporters, mga followers, tumutulong sa pangampanya. Pagkatapos, pagdating sa dulo, ganito ang nagiging outcome. Away-away. So, sayang ang panahon. Di ba? Sayang ang panahon kung ganun ang pairalin, puro away. Baka bukas pangalawa, baka hindi na pansinin ang botohan, ano? Dahil sabi nga po nila, pipili ka, pagkatapos, ganun lang naman ang sitwasyon. Pagkatapos, hindi naman yun napipili, hindi naman nagbibigay ng sapat na, sabi natin, sapat na pamamalakad ng ating bansa. So, mabigat ang nangyayari talaga. So, sana panawagan natin doon sa ating mga kabayan na sana po ay magkaisa na lamang, magtulungan, at patapusin na lang po ang ating presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos, dahil yun naman po talagang nararapat, ano? Ayan, talaga naman, no? Pagdating sa mata natin, parang tayo ay... Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. At yung pong ating mga kasama, no? Yung pong ating mga kasama sa PDMSI. At kung may oras po kayo bukas, pwede po kayong umattend ng forum. Diyan po sa lugar ng Manila, kay Joelina, no? Forum yan nila Joelina, yung tungkol diyan sa bukas sa Martes na pala, no? Mabuti at hindi na sinabay sa hindi na sinabay doon sa isa sa kapihan sa Maynila. Di ba? Sana doon po sa atin mga kaibigan, doon po sa nung isang araw pala, no, ingat-ingat po talaga tayo. Dahil nung isang gabi, araw pa yata yun, ano? Yung nangyari po dyan sa lugar ng yung pong nangyari dyan sa Baclaran, kawawa naman yung kawawa naman po yung isipin mo, binaril sa ulo. Pasintabi doon sa mga natin, may mga mahirap yan kung wala naman atraso. At baka bumabalik na naman yung dating labanan dyan sa Baclaran, na kapag ikaw ay nagtanong, magtanong ka kung magkano ang presyo ng pantalon o presyo ng damit o ano pa naman na binibili, kapag hindi mo kinuha, nagagalit dati yung mga vendors. Naalala ko, 90s nang ako po ay namimili ng damit dyan, nagsisimba o ano pa man,
may mga ano diyan, may mga tawag doon. May mga sindikato rin diyan na kapag hindi ka kumuha pagkatapos sinukat mo, kaya matagal ka nagtingin doon sa kanilang paninda dati. Dalawa lang bagay diyan, sinusuntok o kaya snatching. Ngayon hindi snatching ang talagang binaril, talaga naman tinamaan sa ulo, kawawang kawawa. Sana po doon sa ating mga kababayan, na ganyan po ang nangyayari. Ingat-ingat na lang po talaga tayo. Dahil kawawa naman yung may pamilya na wala naman ibang hinangad kundi magtrabaho pagkatapos makursonadahan ka lang. So, kawawang kawawa, Oo. At tayo naman, ngayon po ay Martes, talaga tayo maghapon. Medyo pagod tayo, kaya ang programa natin ay placing lang muna. Kaya nga po ang pangalan ng ating programa is Manibela, dahil pwede po tayong humarorot, pwede tayong huminto, pwede tayong tumakbo ng mabilis, at pwede po tayong magbigay ng busina. Diba? So yung pala, inuulit na naman natin. Yung tungkol po sa yung patrabaho ng DPWH diyan po sa lugar ng boundary ng Las Piñas, Parañaque. Yung pong ginagawang tulay diyan. Diba? May ginagawang tulay. Pero anong nangyayari? Hindi naman talaga solusyon yung tulay, kundi yung po mga basura na nagkalat doon po sa ilog mismo. At kanina, nagtiyaga tayo. Bagamat tayo po ay nagmamadali, pinagtiyagaan po natin. At gusto po natin makita yung tungkol doon sa yung pong tubig at saka yung pong mga basura doon sa sapa, ni minsan, wala man lamang na pagbabago. In short, binaliwala po yung sumbong natin. Kaya sa mga susunod na araw, tayo po ay muling babalik diyan po sa opisina ng DPWH diyan po sa lugar ng Sukat. Dahil ang sinasabi nung kausap natin, yun daw po ay kanilang, sila po ang in charge sa paglilinis ng mga ilog, sapa o ano pa man yan. Kaya lang yung nirereklamo nga ng ating mga kababayan ay hindi naman po talaga binigyan ng solusyon. Diba? So kapag ganyan ang takbo na gumagawa ng mga proyekto ang DPWH na tila wala silang ibang tinarget kundi ang kumain ng pondo ng gobyerno, kahit yung proyekto ay dagkanda palpak pa. Diba? So, diba? Mabuti kung bari-bariya ang budget yan, milyones lagi. Tulad nung nakita natin, kaunting trabaho, maiksi lang ang kanilang ginagawa. Tapos, ang kanilang budget nasa 20 million. Di ba? So, mabigat. Kaya sana sa ating mga kababayan, hanggat maaari naman, isumbong po natin ang kaganapan diyan po sa lugar ng Gatsalyan, diyan po sa ilog, diyan po sa kabaan po ng Las Piñas, boundary ng Parañaque, na sana linisin nyo po ang ilog habang hindi pa tag-ulan. Dahil inuulit natin, marami talagang basura,
maraming istruktura, kaya po ang sanhi ng baha ay hindi po galing sa tulay, bagkos yung daluyan po mismo ng tubig na barado hanggang ngayon. Diba? So talagang hindi po maganda. Hindi po talaga maganda kapag ganyan ang sitwasyon ng patrabaho. Diba? So, diba, pangatlo na yata nating programa yun, inuulit-ulit lang po natin. Dahil sa gusto nga po natin palabasin na sana yung pong DPWH ay sana sabihin po natin na sana ayusin na nila yung nabanggit na lugar. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Ayan, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:39 ng gabi. Mr. Chairman, Patalastas, please. Para yung ating mga taga-subaybay naman, kahit papano ay makita nila na tayo ay may patalastas mula po sa drug-free world. Ang buhay dito mismo, pare. Sabi nila, hindi raw mauwi ang marijuana sa mas malalakas na mga droga. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa marijuana. Drug-free world. Sean, gising! Hindi ka na pwedeng malate ulit. Sean! Sean? Sean! Sabi nila, ligtas na ligtas ang mga diresetang painkillers. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga diresetang painkillers. Sabi nila magkakaroon ako ng ligtas na high. Sabi nila ligtas ang high sa mga sintetikong droga. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga sintetikong droga. Sabi nila, kung malasing ako, gumamit ng coke, magiging tunay na lalaki ako. Makakatulong ang shabu na makapasa ako sa mga exam. Baliwala lamang ang pagsinghot ng rugby. Talagang ligtas. Makakapag-party buong magdamag. Sabi nila, ang heroin ang pinakamasarap na high na mararamdaman ko. Malilimutan ko daw ang problema ko. Sabi niya mamahalin niya ako habang buhay kung hinitip din ako ng crack. Sabi nila hindi raw ako maadik pagkatapos ng unang tira. Matutulungan daw ako ng Ritalin na mag-focus. Sabi nila hindi raw mauwi ang marijuana sa mas malalakas na mga droga. Sinungaling. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. Drugfreeworld.org. Drugfreeworld.org. Ayan, talaga naman Kita nyo ang ating patalastas.
Talagang drug-free world international. Di ba? So, ayan, tingnan mo naman ang talagang pinagtsatsagaan po natin yan na ipalabas dito. Wala pong pre po yan, volunteer lang po yung ginagawa natin para may pakita natin sa ating mga kababayan na ang epekto ng droga ay talagang masama. Talagang masama po yan, masama. Ayan, so ang oras po natin at malapit na po tayo magtapos at gabi na naman, bukas, maaga na naman ang pasok natin. At ito pong matindi itong si Congressman Brian Yamsuan. One student at time. Ayan. Congratulations sa third batch ng ating bigay ayuda at oportunidad sa Nakakabata o Baon program. Natanggap ng 1,000 estudyante ngayong araw ng February 4. Ang kanilang nakuha ay 5,000 educational assistance at 10,000 naman para sa 75 din lister at mga with high honors bilang reward sa kanilang kahangang academic achievement. 10,000. Nakakuha ba kayo nito? Itong programa ay parte ng ating platapormang Health Opportunities Based and Education o HOPE na aking pinagsusumikapang isulong sa Distrito 2 upang maibigay ang mataas na kalidad na serbisyo na nararapat para sa inyo. Naway ito ay makatulong sa pag-aral ng itong mga minamahal na estudyante dahil ito ang susi at takbang para sa tagumpay ng ating kinabukasan. Kasama nyo ako, one student of time. Talaga naman, magaling magaling po itong mga programang ito. Talagang sabi nga po nila kapag ganitong mga programa, pag ganitong labanan, talagang maasahan po ito. Talagang maasahan. Ito pong si Congressman Brian Yamsuan, diyan po sa Distrito 2. Ang daming pinamimigay nito, talagang yung pong mga taga-Distrito 2 ng lungsod. Tila may mina dyan na dumating. Yung mina, hinuhukay ngayon. Ang mina dyan ay talagang kusan dumarating. Sipin mo, 5,000, 10,000 para doon po sa mga mag-aaral at yung din lister 10,000 ang binibigay na ayuda. Saan ka pa pag ganyan ang labanan? At talagang may nagpapansin sa atin si Romualdez ay tila wag naman kayong ganyan dahil nagsusumikap lang ang tao na magbigay ng akap tapos ganyan ang isusukli nyo. So hindi maganda yan hindi po maganda yan. So doon po sa atin mga kaibigan, hindi na po tayo masyado magtatagal dahil tayo po ay malapit na po magtatapos sa ating programang Manibilan ng Mas on the Go. Ngayon po ay Martes, February 4, 2025. At tuloy-tuloy pa po ang mga activities po ng lungsod ng Parañaque dahil sa kasalukuyan po ay sineselebrate po yung 27 cityhood anniversary ng lungsod ng Parañaque. So, talaga naman yung pong mga nasa online ngayon, talagang ito pong siya nanawagan si Akbayan Party List Representative Perse Sindanya sa liderato ng Kamara de Representante na aksyonan na ang 3 impeachment complaint na inihain upang mapanagot na si Vice President Sara Duterte. Talagang hindi kaya yan, hindi kaya na basta na lang pananagutin. Akala nyo basta-basta na lang ganun, hindi po ganun ang labanan. Kaya doon po sa mga nagnanais na i-impeach kagad si Sara, mukhang malabo na.
Ayan na, so doon po sa ating mga kaibigan, dito na po magtatapos ang ating programa. At sana po bukas nandiyan po kayo at magsisimula po tayo na medyo maaga para hindi po tayo masyado nalilit, dahil yung iba napapagod na. Yung iba naman po ay talagang hindi na po makatawag nito. Na sabi nga po di ba? Sana yung po sa ating mga taga-subaybay, yung po ating mga nagtatanong, pasensyahan nyo na muna dahil tayo po ay pagdating ng araw, pag umaga, ay dami nating ginagawa kaya minsan late na po tayo nakakapag-simula. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye. The Paranaque Net Radio Worldwide is the new era for digital media platform and communication. This is created with a genuine purpose, with a mission and vision. Mission: to promote the responsible reporting and practice of journalism for the city of Paranaque, and the vision is to unify media practitioners with the city of Paranaque for a better standards of journalism and to uplift the responsibility of officers and members as a counterpart of local government unit and the field of mass media. The Paranaque Net Radio Worldwide was established through the crucial determinations between the good and evil, warming to stand as single against the many devil fighting for their own interests. Less than is better than more for the benefits of shiny community and the line of truth, integrity, and honesty. The Paranaque Net Radio Worldwide is a pioneer member of Philippine Online Broadcaster Association or PUBA since 2018 and continues to expose a vital information from the city of Paranaque, bringing to the world through different programs, blogging, live coverage, and other means of communication conducted by the officers, members, and all active units across the wide corners. Manibela ng Masa on the Go, hosted by Gaspar Latam. Latin Community, hosted by Bishop Jerry de los Reyes. Radio at Radio, hosted by Mr. Redin Oro. Hosted by Professor Jun Matonda. Usapang Kali, hosted by Radames Jojo Santiago. Ariglo, Sanet Radio, hosted by Mr. Rico Ariglo. Directa, hosted by Freddy Lopez.
Pulis Ugnayan, Ulat sa Bayan, hosted by Police Major Nemron Palomino. Hosted by Gerald Lara. Media Patrol, hosted by Jen Wonder Billion. Esparañaki News, hosted by Javin Moreno and Ronel Ayo. Express Paranaque News. Ngayong linggo ng ika-26 ng Marso ay naghanda ng proyekto para sa mga kababaihan bilang selebrasyon sa National Women's Month. Pinangunahan ito ni Councilor Pablo Paulo Olivares II, punong barangay Noel P. Haplos at ang founder ng Samahan ng Aktibong Kababaihan ng San Isidro na si Kagawad Lin Laginlin. Para saan po ito event at ano pong mga benefits na makukuha ng mga kababaihan para po dito? Event na po para po sa ating mga kababaihan ng San Isidro. Saturday News, hosted by Jubel Sumalinag Villares and More Abing. OMG, Usapang Seguridad at Servisyong de Calidad, hosted by Doc Nel Selva. Kung Pilipinas Ngayon, hosted by Doc Edward Perez. Anos Formation Spiritual Transformation Incorporated or BFTCI, hosted by Mr. John Osorio. Net Radio Worldwide never stop to create, innovate, to learn, and establish a different way of communications through media seminars, conferences, and other accreditation to all stakeholders, local and national agencies, and now, the Philippine Digital Media Society Incorporated or PDMSI was born and created. Prime innovation of Paranaque Net Radio Worldwide for the Data Society to compete to every corner around the globe with a mission and vision. Furthermore, Paranaque Net Radio Worldwide continues to follow what is the mission and vision to the city with the proper coordination to different departments to know and to expose the exceptional leadership headed by Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, the City Councils, and other stakeholders. And now, this is the Paranaque Net Radio Worldwide.
ito po ang ating pong Parañaque Net Radio Worldwide para po sa kanilang ikalimang anibersaryo na pagkakatatag dito sa Luzon ng Parañaque. Ito pong media outlet na ito ay malaking tulong po sa atin, lalo sa Luzon ng Parañaque, para ma-disseminate po natin ang lahat ng mga information, ma-disseminate po natin ang lahat ng programa at proyekto dito po sa ating bayan. Isa lang po ang ating layunin, magtulungan po tayo para sa kaunlad at progreso ng Luzon ng Parañaque. Happy 5th anniversary!